Pare, ang usapan natin. Huwag kalimutan. Hindi mapigilang paalala ni Jonas sa kaibigan niyang si Rovan. Masakit sa mga matang makita niyang hinalikan nito si Mireya kanina lang. Hindi kayang tanggapin ang kalooban niya. Mahal niya si Mireya. Mahal na mahal niya ito at gusto niya itong pakasalan. Kaya lang, mas nanaig kasi talaga ang tukso eh. Natutukso siya kay Leticia. Natutukso siya sa katawan nito at hindi niya kaya itong talikuran sa ngayon. Maybe, kapag magsawa na siya sa babaeng ito, baka papakawalan niya na. Sa ngayon, hindi pa talaga pwede, lalo na't nag-e-enjoy pa siya. Isa pa, parang pumapanig naman sa kanyang pagkakataon. Nawala ng alaala si Mireya at pagkakataon niya na ma-enjoy na muna. Usapan? Oh, I almost forgot. Nakangising sagot naman ni Rovan sa kaibigan. Pagkatapos noon, masuyo niyang tinitigan sa mga mata si Mireya. Yes, si Mireya, ang napakagandang si Mireya. Tangalan talaga itong si Jonas para gawin ito sa sarili niyang nobya. Han, bakit sa noo lang? I mean, pwede namang sa lips, hindi ba? I think I missed you so much. Naaksidente pala ako. Mabuti na lang talaga at hindi ako napuruhan. Paano kung namatay ako? Malambing na wika ni Mireya kay Rovan. Talagang itinodo niya ng drama dahil kunwari maluha-luha pa siya. Nang mapasulya pa nga siya sa mga kaibigan niya sila Jasmira at Devon, pagkagulat pa rin ang nakarehistro sa mga mukha ng mga to. Hindi marahil nila inaasahan tong gagawin ko. Shucks, sino ba naman ang hindi magugulat, hindi ba? Nag-demand lang naman siya ng kiss dito kay Rovan. Gayong kung tutuusin, si Jonas naman ang nobyo ko. Bahala na nga, basta bahala na. Si Jonas ang nag-umpisa nito, kaya tatapusin niya na. Are you sure na okay lang sa'yo na halikan kita sa labihan? Malambing namang sagot ni Rovan kaya hindi maiwasang mapangiti ni Mireya. Napasulya pa nga siya kay Jonas na noon ay nakapulupot na sa braso nito sa Leticia. Ang mga walang hiya, ang kakapal ng mga mukha, taksil talaga. Well, hindi lang naman silang marunong makipaglaro eh. Kung gusto nila ng tunay na laro, pwede, ibibigay niya sa kanila yon. Lintik lang talagang walang ganti sa taksil na Jonas na to. Ha, no, don't talk like that. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Nakangiting sagot naman ni Rovan. Pagkatapos sabihin ng bagay na yon, masuyong hinaplos ni Rovan ang pisngi ni Mireya. At habang nanonood si Jonas, walang pag-alinlangan na inangkin niyang labi ni Mireya. Sabay-sabay na napasingap sina Devon at Jasmira sa kanilang nasaksihan samantalang sila Jonas naman hindi niya mapigilan ng maikuyom ang kanyang kamao. Hindi naman makapaniwala si Mireya na susundin ni Rovan ang nais niya. Ramdam niyang mainit itong halik sa kanyang labi. Pakiramdam niya din ay nakalutang siya sa alapaap sa hindi malamang dahilan. Aminado siya sa kanyang sarili na magaling humalik si Rovan. Ramdam niyang mapusok nitong dila na nag-uumpisa ng galugarin ng kanyang bibig. Bigla niya ring nakalimutan na may mga mata palang nanonood sa kanila. At kung hindi pa nila narinig ang malakas na pagtikim ni Jonas, baka hindi pa kusang maghiwalay ang labi nila eh. Kaagad na nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi niya si Mireya. Nang tuluyan na naghiwalay ang labi nilang dalawa ni Rovan. Bigla din siyang nakaramdam ng hiya. Nag-iwas siya ng tingin at napatitig sa kinaroroonan ni Jonas na noon ay kitang-kitang pamumula ng muka na halatang galit ito. Biglang nagbubunyi ang kanyang kalooban. Ito ang gusto ng taksil na si Jonas eh. Gusto niyang matikman ni Jonas ang sakit na pinaranas nito sa kanya kani-kanina lang. Ang kataksilan nito ay walang kapatawaran, kaya naman gagawin niyang lahat para makaganti siya dito. Tama, yan ang plano ni Mireya at bahala na. Total, si Jonas mismong nagtulak sa kanya patungo kay Rovan eh. Una pa lang kasalanan na ni Jonas ang lahat-lahat. Ah, sweet, I love you. Nakangiting wika ni Rovan sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Mireya sa narinig. Bakit ganoon? Bakit kay bilis lang para kay Rovan na magbitaw ng katagang I love you? Gayon nagkukunwari lang naman ito. Shucks, ang galing din palang humawak ng papel ng lalaking ito. Parang makatotohanan ha? Kitang-kita din ni Mireya ang ngiting nakaguhit sa labi ni Rovan na para bang satisfied ito. Halikan nilang dalawa kanina lang. Kaagad namang naramdaman ni Mireya ang biglang pag-iinit ng kanyang pisngi. Hindi niya kasi akalain na muli niyang maranasan ang mainit na halik ni Rovan
sa pangalawang pagkakataon. Samantalang si Jonas naman hindi mapigilan ng pagsalakay ng matinding selos sa puso niya, lalo na't nagtagal din ng halos 1 minuto bago pinakawalan ni Rovan ang labi ng dalaga. Shit, hindi niya kayang mawala sa piling niya si Mireya. Mahal niya ito. Mahal na mahal niya ito at hindi siya papayag ng dahil lang sa gusto niyang maging malaya kahit saglit lang. Masisira naman ang relasyon nila dahil lang kay Rovan. Lintik na Rovan to. Ano bang plano ng kaibigan niya ito? Bakit hindi man lang ito nag-alangan ng halikan ng ganong katagal ng nobyo niya? Babe, I think we need to go na. Nandito na si Rovan at mukhang kailangan na magpahinga ni Mireya. Ani Leticia sabay kapit sa braso ni Jonas. Hindi naman nakaimik ang binata. Matalim ng mga matang nakatitig kay Rovan na noon ay wala yatang umalis sa tabi ng nobya na si Mireya. Shit, nagsiselo siya. Sobrang nakakaramdam ng matinding pagsiselos si Jonas at habang tinitignan niyang dalawa. Parang gusto niya nang lumapit kay Mireya at aminin dito na isang palabas lamang ang lahat. Isang eksperimento at nagsisinungaling na talaga siya nang itinuro niya na si Rovan ang nobyo nito. Love, nababagot na ako. Gusto ko nang makalabas dito sa ospital. Malambing na wika ni Mireya kay Rovan. Mula ngayong araw, susundin niyang drama ng boyfriend niyang si Jonas. Si Rovan ang nobyo niya at tingnan niya lang kung sino sa kanilang dalawa ni Jonas ang matatalo sa larong ito. Han, hindi pa pwede eh. Kailangan nating sundin ang sinabi ng doktor mo. Kailangan mo munang makonfine para maobserbahan kung may iba pang impact sa katawan mo ang nasabing aksidente. Nakangiting sagot naman ni Rovan sa dalaga. Naniniwala na talaga siya na itong si Mireya ang kanyang destiny at hindi niya na ito pakakawalan pa. Gumaling man ito sa amnesia nito or hindi. Wala na siyang balak pang pakawalan ito at wala siyang pakialam kahit na nobya pa to ng kanyang kaibigan. Malas ng kaibigan niya. Hindi yata nito alam na matagal na siyang may gusto kay Mireya eh. Hindi lang siya makakuha ng tiyempo dahil mukha naman nagmamahala ng dalawang ito. Pero dahil mismong kaibigan na rin niyang si Jonas ang nagtulak kay Mireya papunta sa kanya. Sino ba naman siya para umiwas sa grasya, hindi ba? Samantalang si Jonas naman ay sobrang nakakaramdam ng pagsiselos sa mga nasaksihan. Niyaya na siya kanina ni Leticia na umalis na pero sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nawala ng tiwala sa kaibigan niyang si Rovan. Paano na lang kung sa pag-alis nila, bigla na lang mag-take advantage ang kaibigan niya at baka hindi lang halik ang ipapatikim nito sa nobya niya. Ilang taon niyang iningatan si Mireya. Ilang taon na din silang magkasintahan pero hindi man lang niya nagawang halikan ng dalaga. Katulad ng ginawang paghalik kanina ni Rovan dito. Mas lalong wala pa rin nangyaring pagtatalik sa kanilang dalawa. Conservative kasi si Mireya at ibibigay lamang daw sa kanyang pagkababae nito once na maikasal na sila. Gustuhin man ni Jonas na bawiin ang lahat ng sinabi niya kanina lang. Hindi na pwede. Nag-aalala siya na baka magdulot lamang yun ng matinding kalituhan sa dalaga. Lalo na't kakagaling lang nito sa aksidente. Kung ganon, parang gusto ko matulog na muna. Don't leave me, Han. Gusto ko dito ka lang sa tabi ko hanggang sa pagising ko mamaya. Malambing na wika ni Mireya kay Rovan na dinig naman ni Jonas. Lalong kinain na matinding panibugho ang puso ni Jonas. Kung hindi lang nakalingkis sa kanya si Leticia, baka kanina pa siya lumapit at inamin kay Mireya ang lahat-lahat. Well, okay, promise. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Nakangiting sagot naman ni Rovan sa dalaga. Pagkatapos noon, binalingan nito ng tingin si Jonas na wala pa talaga yatang balak umalis. Bro, maraming salamat sa pagdalaw niyo sa girlfriend ko. Mireya wants to rest na muna. Pwede bang lumabas na muna kayo? Seryosong wika ni Rovan, hindi naman mapigilan ni Jonas na maikuyom ang kanyang kamao. Yes, Jonas and Leticia, right? Sabat naman ni Mireya. Maraming salamat sa pag-aalala niyo sa akin. Pero gusto ko na kasi na munang magpahinga eh. Pwede bang iwan niyo na muna kami ng nobyo ko? Wala nang nagawa si Jonas kundi ang tumango na lang. Ka-holding hands si Leticia sabay silang lumabas ng private room ni Mireya. Ilang saglit lang din naman ay sumunod na lumabas sina Devon at Jasmira na noon ay kanina pa natatawa sa mga nakikitang kaganapan. Minsan, lumalabas din talagang pagiging pilya ng kaibigan nila. Gayunpaman, hindi din nila maiwasan na mag-alala. Paano na lang kung magkagulo? Paano na lang kung malaman ni Jonas na nagkukunwari lang pala si Mireya na may amnesia? Between the two billionaires, sino ang pipiliin ng kaibigan nila?
Nang tuluyan ng makalabas ang lahat ng mga bisita sa silid, parang napapaso na biglang inalis ni Mireya ang pagkakahawak ni Rovan sa kanyang kamay. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. Ngayong wala na ang audience, wala na ang dahilan pa para pumayag siyang hawak-hawakan itong si Rovan. Why? Seryosong tanong ni Rovan kay Mireya. Kaagad din natigilan si Mireya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng binata sa tanong niyang yun. Anong why? Sorry, pwede bang pati ikaw ay lumabas na din? Gusto kong magpakisa. Seryosong sagot naman ni Mireya sa binata. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rovan bago muling nagsalita. Paano kung ayaw ko? I am your boyfriend at dapat nasa tabi mo ko palagi. Kanina habang nandito sa loob ng silid na ito ang mga kaibigan natin, nakiusap ka sa akin na kung pwede, huwag ka tang iwan. Anong nangyari? Bakit parang bilis naman yatang nagbago ng isip mo, Han? Nakangising tanong ni Rovan sa dalaga. Hindi naman mapigilan ni Mireya na mapalunok ng sarili niyang laway. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Nagkunwari lang naman siyang may amnesia, pero ayaw niya ding ipahalata kay Rovan yon. Baka kasi kung anong isipin ng lalaking ito sa kanya, natatakot siyang baka malaman itong nagkukunwari siya na may amnesia at magsumbong ito kay Jonas. Di lagot siya. Paano siya makakaganti kay Jonas kung magkabistuhan, hindi ba? Han? Hindi naman sa ganon. Kaya kita pinapaalis dahil matutulog lang naman ako eh. At saka, alam kong busy ka. Kaya naman. Han, stop it. Maybe you forgot but we love each other. Mas gustuin ko na magstay sa tabi mo kaysa pumunta sa kung saan-saan. If you want to rest, just do it now. Dito lang ako. Babantayan kita. Masuyong sagot naman ni Rovan sa kanya. Hindi tuloy mapigilan ni Mireya na makaramdam ng konting guilt. Paano ba to? Bakit ganito na lang kung umasta si Rovan ngayon sa harapan niya? Kung matinong boyfriend lang sana si Jonas, baka wala sana siya sa ganitong sitwasyon eh. At saka, ano bang plano mo, Rovan? Bakit parang feeling niya okay lang dito na maging boyfriend niya? Willing na sakyan ni Rovan ang kahibangan ni Jonas sa anong dahilan? Hindi niya natuloy alam kung anong mga posibleng mangyari. Ngayon pa lang parang gusto niya na yatang pagsisihan kung bakit pa siya nagkunwari na may amnesia. Hindi niya natuloy alam kung paano malulusutan to ngayon. Han, can I kiss you again? Nasa ganong kalalim na pag-iisip si Mireya nang muli niyang marinig na magsalita si Rovan. Nanlalaki ang mga matang napatitig tuloy siya dito. Shit, ano bang nangyayari sa lalaking to? Nakakatatlong halik na ito sa kanya ngayong araw at bakit parang na-addict na yata? Gosh, I am just joking. Sige na Han, matulog ka na muna. Nakangising muling wika ni Rovan. Hindi tuloy malaman ni Mireya kung anong iisipin niya. Paano na lang kung mabisto nitong si Rovan na nagkukunwari lang siyang may amnesia? Samantalang si Rovan naman ay lihim na pinapakaramdaman si Mireya. Hindi naman masyadong napuruhan ng dalaga sa aksidente. Pero bakit kaya ito nagka-amnesia? At saka noong halikan niya ito kanina, ramdam niya kay Mireya ang pag-aalinlangan. Hindi kaya. Han, sige, kung ayaw mo kong iwan dito ayos lang. Muling wika ni Mireya. Isang pagtangong naging sagot ni Rovan dito habang hindi niya pa rin maalis-alis ang pagkakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Mainit ang ulo ni Jonas na nagmamaneho pa uwi sa kanyang kondo. Hindi niya akalain na may inis siya sa sarili niyang pakulo. Sobrang nagsiselo siya at the same time, natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Paano na lang kung bigla na lang ma-develop ang nobya niya sa kaibigan niyang si Rovan? Hindi niya kayang tanggapin na mawawala sa kanyang nobya niya. Si Mireya ang mahal niya at si Mireya lang ang kaisa-isang babae na gusto niyang makasama habang buhay. Darling, relax ka lang kasi, nakalimutan mo na ba? Mahal na mahal ka ni Mireya at hindi ka nung kayang iiwan. Kapag bumalik ang alaala niya, sure ako na ikaw pa rin ang hahanapin niya. Malambing na wika ni Leticia. Pinatong niya pang kamay niya sa hita ng binata at bahagyang pumisil. Sa halos 2 taon na magka-bedmate sila ng boss niyang ito, kabisadong kabisado niya na ito. Konting hilot lang at alam niyang sakamang hantong nilang dalawa. Paano kung bigla akong traidorin ni Rovan? Paano kung agawin niya sa akin si Mireya? Seryosong tanong naman ni Jonas kay Leticia. Hindi man lang niya naisip na baka posibleng masaktan si Leticia sa tanong niyang yun. Hindi man lang naisip kung bakit pumapayag si Leticia na maging kasexmate niya sa loob ng 2 taon. Ang hindi alam nitong si Jonas, lihim na umiibig sa kanya si Leticia. Hindi lang masabi ng dalaga dahil nakita niya kung gaano kamahal ni Jonas si Mireya. Hindi naman siguro nakalimutan mo na ba
na mataas ang standard ni Rovan pagdating sa mga babae. Hindi niya agawin sa'yo si Mireya. Maniwala ka sa akin, darling. Sagot naman ni Leticia. Pinadausdos niya pang pasaway niyang palad. Shit, Leticia, huwag mong kalimutan na may party tayong pupuntahan. Kailangan nating mag-ayos dahil late na nga tayo eh. Mahinang saway ni Jonas sa dalaga pero parang walang naririnig si Leticia. Nandito pa tayo sa kotse at pwede naman sigurong mag-quickie, hindi ba? Look, Jonas, nag-react na siya. Kailangan nating mailabas ito dahil baka hindi ka din makapag-focus sa party mamaya. Malanding sagot naman ni Leticia sa binata. Hindi naman mapigilan ni Jonas na mariing mapahawak sa manibela ng sasakyan. Pasaway talagang babaeng to. Paano niya kaya to iiwan gayong kuhang-kuha nitong kanyang init? Shit, do something slut. Inumpisahan mo na kaya tapusin mo na din. Utos ni Jonas sa dalaga. Muling kumuwalang makahulugang pangisi sa labi ni Leticia. Sa wakas, nandito na sila sa mismong parking area ng unit niya. Ilang hakbang na lang ang gagawin at makakarating sila sa unit niya. Oh, nandito na pala tayo, darling. Ang bilis siya. Nakangising wika ni Leticia. Yeah, nandito na tayo at ano pang hinihintay mo? Baba na. Sa loob na tayo ng unit mo magtutuo si slut. Wika ni Jonas. Hindi niya na inabala pang sarili niya na isarang zipper ng kanyang pantalon. Wala namang ibang tao eh. Mabilis ang hakbang nila ni Leticia na pumasok sa loob ng condo unit ni Jonas. Pagkapasok pa lang sa loob, walang sabi-sabing basta na lang hinila ni Jonas si Leticia. Hindi naglaon, puro sigaw na ni Leticia ang maririnig sa buong paligid. So, anong plano? Ikaw ha? Anong ginawa mo kahapon? Nakangiting tanong ni Doc Devon kay Mireya. Nandito siya sa private room ng kaibigan para ma-check ang kalagayan nito. Parating na din si Jasmira para kamustahin ang kalagayan ni Mireya. Anong plano? Nakataas ang kilay ni Mireya sa kaibigan niya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito pero isa lang ang sigurado niya. Lagot siya sa mga kaibigan niya. Tsaka kasi siyang puputaktihin siya ng mga to ng tanong eh. Bruha ha? Nagawa mong makipaglaplapan kay Rovan kahapon sa mismong harapan ni Jonas. Tapos magkukunwari ka pa ngayon sa akin. Nakataas ang kilay na tanong ni Devon. Teka lang, masarap ba siyang humalik? Dugtong pa nito na halatang kilig sa boses. Ikaw talaga, anong laplapan? Yung salita na lumalabas sa bibig mo hindi healthy. Hindi pang doktor. Nakaingos na sagot naman ni Maria sa kaibigan. May binabagayan ba tong bunganga ko and since magkaibigan tayo? Sabihin mo na sa akin, ano bang plano mo? Bakit ka nagkunwari kahapon na may amnesia ka? Muling tanong ni Devon sa kaibigan. Oo nga, ano nga bang deal? Come on, friendship Maria, sabihin mo na kasi. Para naman alam namin. Sabat naman ni Jasmira na kararating lang pero mukhang chismis talagang pakay nito sa kanya eh. Walang deal. Bigla na lang nangyari yun kahapong hindi ko inaasahan. Si Jonas kasi eh. Kung hindi ba naman ugok ang taong yun, hindi niya sana tinuro si Rovan na boyfriend ko. Nakaingos na sagot ni Mireya. Sa bagay, gago yung si Jonas na yan. Kaya napansin niyo ba, noon pa ayaw ko na siya para sa'yo, Mireya. Mukha kasi talaga siyang babaero eh. So nagkatotoo, ang hula ko. Mahilig ang loko kaya huwag ka nang manghinayang pa. Hiwalayan mo na kaagad. Si Jasmirang nagsalita. Halata sa boses itong inis. Kahit hindi niya nasabihin sa akin yan, gagawin ko din talaga. Wala eh, niloko niya ako. May lamat ng relasyon namin at hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang ito sa akin. Sagot naman ni Maria sa mga kaibigan niya. Ramdam niya pa rin ang lungkot sa puso niya. Ni sa hinagap niya hindi niya din talaga akalain na magagawa siyang lokohin ni Jonas. Kung alam niya lang na isa palang dakilang manluloko si Jonas, dapat tinanggap niya ng 10 milyon na alok ng ina nito sa kanya. Eh di marami sana siyang pera ngayon. Uuwi na lang sana siya sa probinsya para makasama na niyang mga magulang at kapatid niya. Dapat lang. Abat hindi na usong martir sa panahon ngayon, Mireya. Kung ako sa'yo, kay Rovan ka na lang. Nakangiting wikang sabat naman ni Devon. What? Hala, grabe ka sa akin. Anong akala mo, Devon? Ganun lang kabilis makapag-move on? Ani Mireya. Bakit? Ayaw mo ba kay Rovan? Abat Mireya, pagkatapos mo makipaghalikan kay Rovan kahapon, ganun-ganun na lang yon. Parang wala lang? Si Jasmira na naman. At saka, alam mo bang si Rovan ang nagdala sa'yo dito kahapon sa ospital? Siya ang nagligtas ng buhay mo kaya malaki ang utang na loob mo sa kanya. Si Devon naman. Gulat namang napatitig si Mireya dito.
Ha? Anong sabi mo? Si Rovan na nagsugot sa akin dito sa ospital kahapon? Mulat naman yung tanong dito. Kaagad namang tumango si Devon. Yes. Bakit? Hindi ba nabanggit sa'yo ni Rovan? Siya yung kasama mo kahapon na maghapon. Nagtatakang sagot nito. Hindi niya nababanggit, saka nung kami na lang ang naiwan dito sa kwarto, hindi na kami nakapag-usap ng maayos. Tinulugan ko na kasi siya eh. Alam mo yun? Naiilang ako sa kanya dahil hindi ko naman kasi siya boyfriend eh. Hanggang ngayon, nagtataka din ako kung bakit siya nagpapagamit kay Jonas. Nung itinuro siya nito na siya ang nobyo ko. Pwede naman sana niyang tanggihan si Jonas pero hindi ko alam kung bakit siya pumayag. Puno ng pagtataka sa boses na wika ni Mireya. Well, hindi pala nababanggit sa'yo kaya ako nang magbabanggit ngayon. Si Rovan na nagsugot sa'yo dito sa ospital. Siya din ang kauna-unahang nagresponde sa'yo pagkatapos ng aksidente. Naku, Mireya, kung makita mo lang kahapon, sobrang nag-aalala si Rovan sa'yo. Kulang na lang sigawan kaming lahat para masiguradong nasa maayos kang kalagayan. Mahabang paliwanag ni Devon. Hindi naman makapaniwala si Mireya sa narinig. Hindi niya kasi talaga ito inaasahan eh. Paano si Rovan na nagligtas sa kanya gayong nung umalis siya kahapon sa opisina ni Jonas? Nandun ito. Hindi kaya sinundan siya ng lalaking yon. Pero bakit? Dahil ba nasarapan to sa halik na pinagsaluhan nila? Shucks, si Rovan ang tagapagligtas mo at feel ko may gusto siya sa'yo. Muling wika ni Devon. Hindi naman mapigilan ni Mireya na mapalunok ng sarili niyang laway. Ano ang ibig sabihin nito? Totoo kaya ang sinabi ngayon ni Devon dahil imposible talaga. Imposible magkagusto sa kanya si Rovan. Lalo na't alam niyang masalan to pagdating sa mga babae. Nasa ganong pag-uusap sila Mireya nang biglang bumukas ang pintuan ng silid. Sabay-sabay na napatitig sila Mireya sa pintuan at hindi nila mapigilan ng magulat nang bumungad sa mga mata nila si Rovan. May bit-bit itong isang bungkus ng white roses habang napakagwapo itong tingnan. Ang gwapo. Teka lang, ang panty ko. Hawakan mo, Devon. Baka biglang malaglag. Parang kitikiti na bulong ni Jasmira. Halatang kilig to the highest level ang bruha sa angking kapugian ni Rovan. Gaga, kay Mireya na yan, saka kaya ka tumigil ka na. Stop dreaming. Hanap na lang ng iba at... Saway naman ni Devon kay Jasmira, hindi tuloy mapigilan na mapangiwi ni Mireya. Aware kaya ang dalawang ito na naririnig sila ni Rovan? Ay, talaga naman. Kakaiba din itong mga kaibigan niya eh. Kung gaano sila kadisgusto kay Jonas, malaking kaibahan naman ngayon kay Rovan. Mukhang botong-boto sila dito ah. Ano ang gagawin ni Jonas ngayong selos ang nararamdaman niya sa ginagawang pagpapanggap ni Rovan bilang nobyo ni Mireya? May pag-ibig kayang mabuo sa puso ni Mireya para kay Rovan dahil sa sweetness na pinapakita nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.